Lalong uminit ang palitan ng magkabilang panig sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinuna ng mga House Prosecutor ang estratehiya ng depensa sa pag-cross-examine sa testigo ng NBI, habang iginiit naman ang kampo ng Vice Presidente na may batayan ang kanilang mga tanong. Tinutukan ni Judea Bernardo ang balitang yan live mula sa Senado. Yan na ba yung best niyo? Parang galingan nyo pa ng onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Joanna, ganyan nga pinuna ng prosecution itong defense strategy ng kampo ni Vice President Sara Duterte kahapon sa pagbubukas ng ikalawang linggo ng Duterte impeachment trial dito sa Senado. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi naman daw nabasag ng defense team ang alegasyong may aktwal na pagbabanta si Duterte laban sa Pangulo, kahit na mayroong mga napuna ang depensa sa clerical aspects ng dokumento kaugnay ng isinagawang investigasyon ng NBI. Nakakawa rin daw forma ng pagtatanong ng defense team ni VP Sara dahil parang no-brainer ang mga ipinipilit nitong ianggulo. Napansin din ni Ridon na mistulang ang layunin daw ng defense team ay ipilit na pinanghimasukan ng Pangulo ang investigasyon na ginawa ng NBI. Ang sagot naman ni defense spokesperson Attorney Michael Poa. Congressman Ridon is entitled to his own opinion, and I don't think it would be appropriate for me to comment on that. We do not engage in such discussion. Bukod sa palitan ng komento sa naging takbo ng cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto kahapon, binigyang diin din ng prosecution na hindi naman nabutasan ang mga alegasyon laban sa bise dahil aniya hindi nga raw natumbok ang mga paratang. Bagaman strategy nga raw ng defense team yung naging takbo ng pag-cross-examine ito sa witness kahapon, nilinaw ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na wala itong naging epekto sa bigat ng mismong alegasyon. This matter was already addressed by the witness himself, no, Attorney Lotok, no, nung tinanong siya tungkol dito, no, kung itong mga supposed errors na to, pagkatapos nangyari nito, mayroon bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente? No? At ang maliwanag naman ho, yung naging tugon niya dito, sinabi niya, it does not change the gravity and the seriousness of the threats. Sa panig naman ng defense, nilinaw ni Attorney Michael Poa na may posibilidad na dumating ang Vice Presidente ngayong araw at kung umabot nga ang in accordance with the schedule of the Vice President, maaari din daw itong dumalo sa mismong pagdinig. Ngayong Martes ng Joanna, nagpapatuloy itong cross-examination ng defense team sa pangalawang testigo sa trial na ito na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok para busisiin pa ng kampo ng bise yung mga naging panuntunan at mismong resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI kaugnay nga ng alleged grave threats ni VP Sara. In the recent development natin simula kahapon, Joanna, matatandaan natin na sinubukang ilatag ng prosecution side na maisalang na sana sa witness stand itong si NBI Director Attorney Melvin Matibang ngayong araw, pero hindi po yan inaprobahan ng korte. Bagkus sa Lunes po natin naabangan yung pagdalo ni Attorney Matibag as a witness kaugnay nga po nitong fourth article ng impeachment case ni Vice President Sara. Joanna. Judea, matapos nilang makita yung cross-examination ng defense kahapon, ano naman daw yung inaasahan ng prosekusyon sa strategy ng depensa ngayong Martes? Joanna, nilinaw nga sa atin ng prosecution kanina na hindi nila pwedeng talakayin yung merito at mismong strategy ng prosecution. Pero nagpabiro itong si House Prosecutor Terry Ridon na baka may fireworks na ihanda itong defense team ni Vice President Sara Duterte. Fireworks, yan. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.